Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon sa linggong ito, ang mga salita na ating pong magiging basihan ay ating pong matatagpuan sa Aklat ng mga Awit 51, 1 hanggang 11, at sa Aklat po ng Bagong Tipan mula sa Aklat ng Unang Korinto sa Kabanatang 10, talatang 13. Hiligin po natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay samahan sa pagbubulay ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa diwa ng pananalangin. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, inaanyahan ka po namin na pumisan sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng pagsambang tahanan. Ipadama po ninyo, O Diyos, ang inyong walang hanggang pangunguna nang sa gayon sa kabila ng aming malayong kaugnayan sa isa ay patuloy naming madama ang Espiritong Banal na sa amin ay nagduduktong at nagbubuklod sa pamagitan ng pag-ibig, panalangin at pagtitiwala. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin sa pangalan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Ang mga salita po ng Panginoon na nais ko pong bigyang pansin sa umagang ito ay may pamagat na ang pagkasira ng loob. Isang mangingilaw o mangisda ang maagang lumusong upang manghuli ng isdang pagpantinda at pangulam ng pamilya. Daladala niya ang andap na gasera upang magbigay ng tanglaw sa kanyang pagbaba sa isang malalim na ilog. Sa kanyang pangangapa, isang mahabang bagay ang kanyang nahawakan at kagad na kumagat sa kanyang bisig. Inakala niya itong igat o palos, kaya dali-dali niyang inilagay sa kanyang lukbutan o lalagyan ng isda ang kanyang nahuli. At nang inakala niyang marami na siyang huli, umahon siya sa tubig at umuwi. Dahil maaga pa at medyo madilim pa, pumasok siya sa silid sila mag-asawa at muling natulog. Kinaumagahan, katulad ng dati, pumunta sa kusina ang kanyang asawang babae upang tinan ang huling isda ng asawa. Sa kanyang pagbubukas sa lalagyan ng nahuling isda, laking gulat ng babae nang biglang lumabas ang isang makamandag na ahas mula sa lalagyan. Akuti na lamang at kagad na nakailag at nakatakbo ang babae. Tama-tama naman nagising ang asawang lalaki dahil sa sigaw ng asawang babae. Nagalit na ang wika. Ano ba naman, pati na ang ahas ay iyon ang hinuhuli. Babuti na lamang at nakaiwas ako at nakatakbo. Nang marinig ito ng asawang lalaki, hawak-hawak niya ang kanyang puso at pumaksak sa sahig. Ahas pala ang kumagat sa kanyang braso. Ngunit kung iisipin, ang lalaki ay nakauwi pa at nakatulog ng ilang oras. Ngunit dahil sa takot, ito ang naging sanhi ng agaran niyang kamatayan. Ang pagkatakot ay dumarating sa panahong tayo ay nasisira ng loob. Ito ang magiging sanhi upang hindi tayo makapag-isip ng malinaw o maging tuliro o magulo ang ating isip. Hindi rin natin magawang makapagpatuloy at tuluyang hindi maabot ang ating mga minimiti o ibig mangyari sa ating buhay. Si Haring David po ay kinatatakutan ng kanyang mga kaaway at ginagalang ng buong Israel, maging ng mga karatig bansa. Ngunit dumating sa buhay ni David na nakadama po siya ng pagkasira ng loob. Ano po ang dahilan? Dahil sa nagawa niyang pagkakamali sa buhay na naging dahilan upang siya ay mapalayo sa banal na presensya ng Diyos na kanyang sinasamba at naglingkuran mula pa sa kanyang kabataan. Nagkaroon po ng dalawang matinding kasalanan si David. Una ay ang pangangalo niya. Inagaw niya ang asawa ng kanyang
matapat o loyal na soldier na handang mamatay para sa kanya na si Urias. Inagaw niya si Bathsheba. At upang pagtakpan ang kanyang mga ginawang kasalanan, ay kinakailangang isubo niya sa pinakamigpit na kalaban ng Israel sa pamamagitan ng digmaan si Urias. At nangyari nga ang kagustuhan ni David. Si David po ay tinaguriang a man after God's own heart, ang lalaking nasa puso ng Panginoon. Ang aklat ng mga awit, kabanatang 51 at 139 ay naisulat sa panahon ng pagsalangsang at trahedya sa buhay ni Haring David. Alalahanin po natin mga kapatid, ang mga nagaganap sa ating buhay ay hindi natin pwedeng isisi sa Diyos o sa ating kapwa. Madalas, ito po ay bunga ng ating mga desisyon o mga pinagpasyan sa buhay. Kahit itong pagkamatay ng isang mag-aaral, ng isang kilalang school sa Maynila dahil po sa hesing, ay bunga ng mga desisyon ng buhay. Ito po ay paalala sa ating mga anak na makinig kayo sa inyong mga magulang. Piliin ninyo ang mga tama at tunay na mga kaibigan na hindi tayo ipapahamak at sasaktan. Kung ganito ang ating mga kaibigan, hindi yan tunay na kaibigan, sapagkat ang tunay na kaibigan ay nagtutuwid at nag-aakay sa daan ng katwiran. Sa ating pong pinagdadaanang krisis, trahedya dulot ng pandigdigang COVID, marami sa atin ang lubog na sa kaguluhan, marami sa atin ang wasak na ang buhay dahil sa nagaganap na krisis dala ng COVID-19. Hindi malaman kung ano ang gagawin at nagdadala ng pagkasira ng ating mga loob. Sa inyo pong palagay, ano ang dapat gawin sa panahon ng pagkasira ng loob? Merong mahalagang bagay na nais pong dalhin sa atin ang mga salita ng Panginoon. Kagaya ng mababasa natin sa aklat ng mga awit 51. Una, buong pusong lumapit tayo sa Diyos. Dalhin po natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabigatan o mga pinagdadaanan sa buhay. Ang Diyos po ay nakikinig at handang tumugon sa ating mga panalangin. Sabi nga ng ating Panginoon, magsilapit kayong lahat ng mga napapagal at napipikat ang loob sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapagayin ko, sapagkat magaan ang aking pamato at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Maging tunay ang ating paglapit sa ating Panginoon. Ibukas natin ang ating naramdaman. Huwag po tayong magtatago sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang siya lamang nating matibay na kanlungan, siyang matibay na muong sa ating mga karanasan. Ang ikalawa, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi nga po sa aklat ng awit, count your blessing. Sabi po sa awit ng himnaryo na nagbibilang 219, bilangin ang mga pagpapalang kaloob ng Diyos. Nagawa na po ba nating bilangin at ikumpara sa mga pangit na karanasan ng ating buhay ang mga pagpapala na patuloy na pinadadaloy ng ating Panginoon? Mula pa sa ating pagtulog sa gabi
sa pagising sa umaga, sa ating mga pakasalimuha, at sa maghapong paggawa, ay lagi nating nadarama ang pagkukup, ang pag-iingat, at ang patuloy na pagpapala. Sabi nga, ang ating paghinga, ang bawat tibok ng ating puso, ay isa ng biyaya na dapat natin ipagpasalamat. Alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi po may kukumpara ang pagpapasalamat sa mga problema at mga pagsubok na ngayon ay ating ipinagdaraanan. Kung tutuusin, hanggang ngayon ay nananatili po tayong buhay. Salamat po sa ating pamalaan na